Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang taong nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami." Sasagutin niya kayo, "Hindi ko alam kung taga saan kayo." At sasabihin ninyo, "Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin." Sasabihin naman ng Panginoon, "Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat ng nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng mga propeta, at kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-30 linggo sa karaniwang panahon. May tanong po sa ating ebanghelyo ngayon na lumapit kay Jesus at kanyang tinanong, "Kakaunti po ba ang maliligtas?" Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo. Maliligtas kaya? Kasama kaya tayo sa kakaunti? Pero ang sabi naman ni Kristo, ang kanyang sagot ay, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Imagine niyo po, no? Yung pintuan, makipot. Hindi ka pwedeng magdala ng maleta, hindi ka pwedeng magdala ng mga baggages, kasi hindi ka kasya. Tanging ikaw lang ang kakasya. Pero sana po, no? Bagamat ayaw na ayaw kasi natin pinag-uusapan yung panahon na tayo po ay lilisan na sa mundong ito. Talagang attached na attached tayo sa mundong ito at ayaw natin itong iwan na minsan akala natin pag-aari natin ng mundo o hawak natin ang sarili nating buhay. Pero pag tinatanong kasi tayo, gusto naman nating maligtas. Pero ano bang ginagawa natin para maligtas? Kasi yung talinghaga na ibinigay ni Kristo ay para mas higit nating maunawaan na hindi lahat ng nagsisimba. Kasi sabi po, no, ibinibida ng mga tao na pakiramdam nila dapat silang kabilang sa mga maliligtas. Di ba may mga ganun tayong mentality, no? Kami lang ang maliligtas. Pero dito, yung mga nagsasabing kami lang ang maliligtas, baka sila pa ang hindi papasukin, no, kapag isinara na ang pinto. At tayo din, no, na sabi nga pag sinabing, "Kumain po kami at uminom, nakasalo ninyo." Ano ba ang pagkaunawa natin dito? Pag sinabing, "Kumain naman po kami at uminom,"
Nagsimba naman kami araw-araw Matanggap kami ng tinapay. Nasa Eucharistia. Sapat na ba yun? Sa tingin niyo po ba, ang pagsisimba natin araw-araw ay sapat na para masabing makakapasok tayo sa pintuan ng langit? Yun ba yung ating paniniwala? Sapat na ba ito? Kasi lahat naman pwedeng magsimba. Bukas pa ang pintuan ng simbahan. Bukas na bukas yan. Ang laki nga ng pintuan natin. Kaya hindi tayo pwedeng magpatumpik-tumpik lang, no? Hindi tayo pwedeng sa walang bahala. Kailangan na tayong makaramdam. Kailangan tayo rin, kumbaga, mangamba tayo. Ito bang ginagawa ko? Sapat na ba ito para makapasok ako sa langit? Kaya maganda po, no? Sabi nga sa paalala sa atin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, tinutulungan tayo ng Espiritu ng ating Panginoon dahil hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin. Kaya patuloy nating ipagdasal. Hindi natin kasi kakayanin sa sarili lang nating lakas. Yung tayo po ay makagawa ng mabuti, yung tayo ay makasunod sa kautusan ng Diyos. Hindi natin kakayanin bilang tao. Pero sa tulong ng Espiritu Santo, makakaya natin. Pero yun po, ulitin ko, gusto nating makapasok sa langit. Pero kaya ba tayo nagsisimba para wag munang pumasok sa langit? Diba ganun, no? Sinabi, handa ka na ba? Gusto mo na ba? Wag muna, wag muna. Pero simba ka naman ng simba araw-araw. Pero ayaw mong pumasok sa langit. Ano ba talaga? Pero yung katotohanan po, no? Kaya nga, sunod-sunod na rin itong maririnig natin tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasi patapos na, no, yung liturhiya natin, yung kalendaryo natin sa simbahan, patapos na. Kaya yung mga tema ay laging sa paghahanda, pagdating ng hari. Pero ngayon pa lang, sana po, no, ihanda ang sarili, hindi dapat matakot, kundi maging tapat tayo sa atin pong mga tungkulin. Amen. Thank you.